Good day everyone. This is the report of Group 2. We're going to discuss about the Maya civilization, Inca civilization, and development of science in Asia including India, China, Middle East, and Africa. Ang sibilisasyong Maya ay umusbong noong 2000 BCE, before Common Era. Ngunit umunlad at naging tanyag mula sa 250 CE hanggang 900 CE. Sa panahong ito, nakilala ang mga Maya sa kanilang mga lungsod, kultura at mga teknolohikal na tagumpay. Narito ang ilan sa mga pangunahing nagawa ng sibilisasyong Maya. First, sistema ng pagsulat. Nakabuo ang mga Maya ng isang komplikadong sistema ng hieroglyphic na pagsulat, na isa sa mga pinaka-advanced na sistema sa pre-Columbian America. Pangalawa, matematika at astronomiya. Nagdevelop sila ng isang sophisticadong sistema ng matematika, kasama ang konsepto ng zero. Lumikha ng mga kalendaryo batay sa astronomical o obserbasyon tulad ng Jik-en at Haab. Pangatlo, arkitektura. Nagtayo sila ng mga kahanghang pyramids, templo at palasyo. Ang mga kilalang halimbawa ay ang El Castillo sa Chichen Itza at ang Temple of Inscription sa Palenque. Pang-apat, sining at kultura. Kilala ang mga Maya sa kanilang sining, kabilang ang mga ceramic, mural at inukit na mga bato. Ang kanilang mga likha ay puno ng simbolismo at kwento ng kanilang mitolohiya. Pang-lima, relihiyon at ritual. Ang mga Maya ay may mayaman sa ritual at seremonya na nakatuon sa kanilang mga Diyos, kasama ang mga sakripisyo at pagdiriwang. Pang-pito, sistemang politika. Ang kanilang lipunan ay binubuo ng mga lungsod-estado na mayroong sariling mga pinuno na nagresulta sa isang masalimuot na sistema ng pamahalaan at pakikipag-ugnayan sa ibang mga lungsod. Panghuli, kalakalan. May malawak na sistema ng kalakalan ang mga Maya, nagpapalitan ng mga produkto tulad ng kakao, tila at iba pang mga yaman sa ibang mga kultura sa Mesoamerica. The Inca Civilization. Ang sibilisasyong Inca ay umusbong noong ika-15 siglo, partikular sa ilalim ng pamuno ni Sapa Inca Pachacuti na nagumpisa noong 1438. Sa kanyang pamumuno, pinalawak ang imperyo at naging isa sa pinakamalaking sibilisasyon sa Timog Amerika. Narito ang ilang halimbawa ng mga nagawa ng sibilisasyong Inca. First, Machu Picchu, isang tanyag ng lungsod na nasa itaas ng bundok, kilala sa kahangahangang arkitektura at disenyo. Ito ay isang simbolo ng kanilang inhinyera at kultura. Second, sistema ng kalsada. Ang mga Inca ay lumikha ng isang malawak na network ng mga kalsada na umabot sa higit sa 25 milya na nagpapadali sa komunikasyon at kalakalan sa buong imperyo. Matlo, terrace farming. Nagdevelop sila mga terrace sa mga bundok para sa agrikultura na nagbibigay daan sa mga mas epektibong pagsasaka sa hindi patag na lupain. Pang-apat, Quipu, isang sistema ng pagtatala gamit ang mga noted strings na ginagamit para sa pag-record ng impormasyon tulad ng populasyon at transaksyon. Panghuli, pagtatag ng templo. Nagtayo sila ng mga malalaking templo at iba pang mga istruktura para sa kanilang mga Diyos tulad ng templo ng araw sa Cusco. Ang pagunlad ng agam sa India, China, Gitang Silangan at Afrika. Ang agam ay isang mahalagang bahagi ng pagunlad ng tao. Sa pamamagitan nito, nagagawa nating mas maunawaan ang mundo sa ating paligid at magkaroon ng mas mahusay na buhay. Sa pag-uusap nito, ating tatalakayin ang pagunlad ng agam sa 4 na rehiyon: India, China, Gitang Silangan at Afrika. India. Ang India ay mayroong mahabang kasaysayan ng agam. Sa panahon ng Vedic, nagkaroon na ng mga pag-aaral sa geometry, algebra, astronomy, at mga sinaunang scholar ng India ay nagkaroon ng mga teorema bago pa man si Pythagoras. Ang decimal system ay ginagamit na rin sa panahon ng Harappan Civilization. Pagkatapos ng kalayaan ng India noong 1947, nagkaroon ng malaking pagtuon sa pag-unlad ng agham at teknolohiya. Ang Indian Institute of Technology or IIT ay tinatag upang mapalakas ang edukasyon sa teknikal,
Ang Indian Space Research Organization or ISRO ay naging isa sa mga nangungunang ahensya sa pagdalugad ng kalawakan. Sa kasalukuyan, ang India ay may mga dalubhasa sa iba't ibang larangan tulad ng astronomy, physics, biology at teknolohiya. Ang mga pagtuklas sa pharmacology, brain surgery ay nagbigay ng malaking kontribusyon sa pagunlad ng bansa. And then for China, ang China ay isang bansa na mayroong mahabang kasaysayan ng agham. Sa panahon ng mga dinastiya, nagkaroon ng mga pag-aaral sa astronomy, matematika at mga medisina. Ang kumpas at gunpowder ay naimbento sa China. Pagkatapos sa pagtatag ng bagong China noong 1949, nagkaroon ng malaking pagtuon sa pagunlad ng agham at teknolohiya. Ang Chinese Academy of Sciences ay tinatag upang magsagawa ng mga pananaliksik. Ang China ay naging isang nangungunang bansa sa larangan ng teknolohiya, lalo na sa electronics, semiconductors at computer science. Sa kasalukuyan, ang China ay mayroong malaking bilang ng mga siyentista at teknolohista. Ang bansa ay patuloy na namumuhunan sa pagunlad ng agham at teknolohiya upang mapabuti ang mga kalidad ng buhay ng mga mamamayan nito. And then for the Middle East or ang gitnang silangan ay mayroong mahalagang papel sa pagunlad ng agham sa panahon ng Golden Age of Islam. Sa panahon ito, magkaroon ng malaking pagunlad sa astronomy, matematika at medisina. Ang mga scholar ng gitnang silangan ay nagkaroon ng mga pagtuklas sa alchemy, chemistry, botany at optics. Ang mga nagawa ng Avicenna sa medisina ay naging isang mahalagang bahagi ng edukasyon sa medisina sa Europa. Ang mga pagtuklas sa gitnang silangan ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa pagunlad ng agham sa Europa. And then for Africa, ang Africa ay mayroong mahabang kasaysayan ng agham at teknolohiya. Ang mga sinaunang tao sa Africa ay nagkaroon ng mga kasanayan sa paggawa ng mga kasangkapan at pag-aalaga ng mga hayop. Sa kabila ng mga hamon, ang Afrika ay patuloy nagsusumikap upang mapaunlad ang agham at teknolohiya. Ang mga bansa sa Afrika ay nagtatag ng mga institusyon para sa pananaliksik at edukasyon. Ang pagsisikap na ito ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan at Afrika at mapaunlad ang ekonomiya ng kontinente. Sa kabuuang kaalaman o konklusyon, ang pagunlad ng agham sa India, China, gitnang silangan at Afrika ay nagpapakita ng kahalagahan ng agham sa pagunlad ng mga tao. Ang mga pagtuklas at mga pag-aaral sa mga rehiyon na ito ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa pagunlad ng mundo. Ang mga bansa sa mga rehiyon na ito ay patuloy na namumuhunan sa pagunlad ng agham at teknolohiya upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng kanilang mga mamamayan.